Babalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Paglunsad ng Transparency Portal at Outpatient HIV/AIDS Treatment, ating tatalakayin kasama si Dr. Edwin Mercado, President at CEO ng PhilHealth. Doc Mercado, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asek Weng at Asek Joey. Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon po. Sir, kailan po binuksan itong Transparency Portal ng PhilHealth at ano po yung pangunahing layunin nito? So ito pong Transparency Portal ay ginawa po namin na katuwang po ang ating Department of Information and Communications Technology sa pangunguna ni Secretary Henry Aguda. Ito po ay nilunsad namin po noong November 24. Kasabay po ng iba pang mga ahensya, notably po ang ating DPWH po at saka po ang SSS. Ito po ay ginawa po namin para po bigyan po yung bisyon ng Bagong Pilipinas na kung saan po ang bawat Pilipino ay may karapatan at na makilatis, maunawaan at aktibong makibahagi sa pagsubaybay po ng operasyon ng gobyerno, lalong-lalo na po ng PhilHealth. Sir, bukod po dun sa impormasyon na nakalagay rito, paano po makikinabang ang publiko, lalo na po yung mga PhilHealth member? So dito po sa ating transparency page ay nakasaad po yung aming mga financial statement para po pakita na may sapat pong pondo at saka may sapat pong kakayanan ang PhilHealth na magbayad at magpalawig ng kanyang benepisyo. Nandito rin po yung total po na claims na nailatag po ng ating mga hospital and facility provider at ang aming pong mga annual reports para po maunawaan ng ating publiko yung kalagayan po ng mga kontribusyon at ng pondong binibigay po nila sa ating PhilHealth. Meron din po dito sa ating transparency page ng public engagement and feedback link kung saan po pwedeng magbigay po o mag-file ng complaint ang ating mga members at ginagarantiyahan po natin ang ating mga miyembro po ng agaran pong tugon doon sa kanila po mga nirereklamo o kaya po naman ay humihingi lang po ng paglilinaw. So sir, dito po sa portal na ito, makikita yung impormasyon, yung pribadong account lang niya. Kung halimbawa po ibang kamag-anak yung mag-a-access dito, kailangan pa po ba ng iba pang impormasyon or gagamitin yung may member data ng kapatid o asawa dahil siya yung gagamit o magbebenepisyo doon po sa PhilHealth benefits? Tama po yan. Actually, may iba pa po kaming portal para po dyan sa individual member benefit utilization at saka mga data. Yun po yung member portal. O kaya dun po sa aming eGov app. Kung pupunta po tayo dun sa ating eGov app na parang yan po yung nag-connect sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, meron po tayong PhilHealth page doon. Pag kinlik po ng ating membro, after verification, siyempre po, nung kanilang pagkakakilanlan, kasi yung ating eGov app po ay meron ng biometrics na makukuha or nag-verify, pwede pong i-navigate at pupuntahin tayo dun sa portal po ng PhilHealth. Doon po, marami rin pong datong makukuha. Ipapasok lang po ng miyembro yung kanyang PhilHealth ID number at makukuha na po niya yung kanyang kontribusyon, yung pong availment ng kanyang mga benefits kung sakali man pong na-hospital at nagkaroon po ng availment ng PhilHealth. Ang gayak nga po namin, ikakabit din po namin yung atin pong bagong lunsad na programa na YAKAP, na Outpatient Benefit Package, kung saan po meron tayong nakadaan na 20,000 pesos po na para po doon sa pangangailangan na medikasyon ng ating miyembro, kung tawagin po natin ay PhilHealth Gamot. At nandun din po yung pamaraan po ng pagpili kung sino po ang gusto nilang maging primary care physician o kung tawagin po ay YAKAP provider. So yun po ay separate na portal. Maaari pong hindi siya connected pa dito sa aming transparency portal. Dahil po dito sa transparency portal, mas paglalahad po namin yung aming polisiya at yun po ang ating mga kumbaga pangkalahatang annual report at saka yung pong ating mga financial report.
Doc Edwin, balikan ko lamang po yung transparency portal. So ano po yung magiging sukatan ninyo para masabing effective po ito? Siyempre, ang gusto po natin mapataas pa yung tiwala ng ating mga kababayan sa gobyerno, lalo na po sa PhilHealth. Tama po yan. Kasi nga po, isa dun sa aming pong layunin dito po sa aming binalangkas na RISE Mission, na ito po ay pag-uulat na ginagawa ko kada 30 araw, ay yung pagbabalik nga po ng tiwala ng ating mga miyembro sa PhilHealth. So ang una po dyan, nakalagay po dyan yung aming annual procurement plan at nakalagay din po doon sa portal yung ating mga terms of reference para po doon sa ating mga binibid out na mga project at mga procurement. So yun po, marami pong mata na nakatingin, mas maganda po para matiyak na ang aming pong prosesong dinadaanan ay transparent at mapagkakatiwalaan. Yung pong iba, as regards po yung aming mga contribution collection, ay nandoon din po. Eventually po, baka nga every company na nag-aambag, pwede rin po naming lagyan po ng link na makita rin ng mga companies kung talaga pong yung kanilang na isusulit na mga pagbayad ng premium ay nai-record at na-acknowledge po namin dito sa PhilHealth. So yun po ay parang may feedback loop na nangyayari kung saan po ang ating miyembro at ating pong mga contributors, lalo na po yung employer, ay nakatitiyak po na kanila pong premium ay napapasok po dito sa ating pondo at napapangalagaan po namin at bawat piso pong naibibigay sa amin ay nalalagay po sa dapat na paglagyan at nararapat na paglagyan. Doc, dumako naman po tayo sa mas pinabuting benepisyo, ang outpatient HIV AIDS treatment o OHAT package. Ano po yung pangunahing layunin ng pinalakas na outpatient HIV AIDS treatment o OHAT package ng PhilHealth? So maganda pong tanong yan kasi nga po nakakabahala na tayo po yung isa sa mga bansang medyo po mas tumataas ang incident rate po ng HIV. Kaya ang layunin po namin ay alisin po unang-una yung stigma na magpa-test. At pag tayo po ay sa kasawayang palad ay nag-test na positive, ay meron din pong agarang lunas sa pamamagitan po ng access dito sa ating gamot. Kasi ang gamutan po ng HIV, ito po ay habang buhay na kapag kayo po ay nakapag-contract ng HIV. So ito pong ating OHAT package, ito po yung package na nakalaan natin sa TV, kung tawagin po yung Outpatient HIV and AIDS Treatment Package, ay umaabot po ng 58,500 taon-taon. So kasama na po dito yung pong mga antiretroviral therapy. Kasi ngayon po ang HIV, hindi ho yan parang fatal na pag kayo ay nagka-HIV, ay nako, malamang-lamang hindi kayo magiging productive or iiksi ang buhay. Ngayon po ang treatment, as long po as ang treatment ay naibibigay, pwede po tayo maging person living with HIV na tuloy-tuloy pong mananatili na malusog, but basta po na monitor natin yung viral load at saka po na bibigay po yung angkop na mga gamot. Doc Edwin, gaano po kalaki yung nadagdag na benepisyo dun sa pinalakas na OHAT package? At bukod po dun sa therapy na nabanggit nyo, ano pa yung kasamang services sa package na ito? So ito po ay umabot po ng 95% ang ating pagtaas. Datihan po, nasa 30,000 lang po yan. Kaya medyo po minsan hindi umaabot at kinakapos po yung patuloy na pagbibigay po ng ating mga gamot. So bukod po sa gamot, tama po, meron po tayo kasing mga testing na ginagawa. Tinitiyak po natin na yung pong tinatawag na CD4 o yung pong uri ng white blood cell na siya pong lumalaban sa ating mga viruses ay nananatiling mataas. At doon po minomonitor din po natin yung epekto ng gamot at tinitingnan din po natin kung kailangan po tayo mag-adjust ng ating mga dosaging. Kaya po yung mga medical test or laboratory test para po tingnan din kung ang
epekto po ng gamot sa ating atay, sa ating pong mga bato, ay hindi naman po, kumbaga yung dosage ay nasa angkop na stage or level na hindi naman po nagiging complicated dito sa iba pa nating mga organ system sa ating katawan. So yung po mga pag-monitor pong mga test bukod po sa gamot ay kasama po ito nitong ating OHAT package o Outpatient HIV Treatment Package. So Doc, sino naman po yung maaaring makatanggap ng annual benefit na 58,500 pesos at ano yung proseso para maka-avail po nito? So ito po ay usually po ang mga may mga ano kung tawagin po predisposing factors po yung mga multi-sexual partners o yung mga medyo sexually active po at multi-partner po ang kanilang mga sexual activities. Yun po ay una, lumalapit po dun sa ating primary care provider, yun nga po sa pamamagitan ng yakap. At doon po, base nga po doon sa pagsusuring gagawin, gagawa na po yan ng initial testing. At ito po ay in full confidence po, hindi ho nilalatala o nilalabas po. Meron tayong custody of the information. At pag tayo po ay sasawayang palad nga po, nag-positive, i-refer na po yun dun sa mga OHAT centers. So ang OHAT centers po ay meron na po tayo niyan na kumulang po 277 na po sa buong Pilipinas. At ito po ay as of August 2025, nakalathala naman po yan dun po sa aming website. Kaya kung may potential pong yun nga indication dahil may medyo active yung lifestyle natin at medyo sexually active yung lifestyle natin at kayo po ay nanghihina o medyo nararamdaman na madaling dapuan ng mga impeksyon, yun po yung mga simptomas na bumababa po yung immune system natin, agaran na pong pumunta sa isang yakap clinic para po ma-navigate natin kung saan po tayo pwedeng maggawa po ng test at ma-verify. Doc Edwin, although nag-improve na po yung pananaw o pagtingin sa persons living with HIV, nandiyan pa rin kasi yung social stigma. So, paano po tinitiyak ng PhilHealth yung privacy at confidentiality ng mga pasyente, lalo na po yung mga nag-a-avail ng package na ito? So, yung pong ating mga accredited po na OHAT clinics, yun po ay meron pong talagang mga counseling room at saka po yung merong custody of materials na talaga pong tinitiyak namin na wala pong na yung data privacy po ay na maintain. At ang OHAT clinics po namin, kalimitan po may mga community-based rin po sila, counselors at saka po mga trained healthcare workers na pwede rin po magbahay-bahay at mag-monitor po ng ating mga person living with HIV. So yung mabawasan po yung stigma, kung meron man pong nahihiyang publicly makita, pwede rin naman pong gawin yon in privacy, doon mismo sa clinic or yung nga pong mga community-based workers natin na umiikot para nga po tiyakin na yung ating mga pasyente ay tuloy-tuloy na umiinom ng gamot at tuloy-tuloy pong nag-follow up dito sa ating OHAT clinic. Doc, ano naman po yung ugnayan ng programang ito sa rekomendasyon ng DOH na magdeklara ng National Public Health Emergency dahil sa pagtaas ng HIV cases? So maganda pong tanong yan kasi nga kamo po ay sumusuporta doon po sa mga layunin ng DOH. Meron po programa ang DOH na 95-95-95 kung saan po ay meron pong target na 95% po nung mga taong medyo meron nga pong predilection ay natetest at yung nabibigyan po ng gamot yung 95% at nabibigyan at na-assure din po na 95% po ay asymptomatic o nandoon po sa suppressed stage. So yun po yung tinatawag ng DOH na 95-95-95. 95% ay natetest, 95% po ay nabibigyan ng
antiretroviral therapy at 95% of those given antiretroviral therapies are kumbaga under control. So kami po ay sumusuporta doon at ito nga po yung aming suporta. Kami na po ang mismong nagbabayad dito po sa mga gamot at sa pagtetest po ng ating mga potential infected population. Doc, sa datos po ng DOH, may higit 5,500 new cases ng HIV mula Hulyo hanggang Setyembre 2025. So, handa po ba ang PhilHealth na tugunan ang mga pangangailangan ng mga pasyenteng ito? Yes po, kami po ay handa po dahil nga kami po ay naglaan ng malaking pondo po dito. Ngayon pong 2024, nung nakaraang taon po, ay almost 1.7 billion po ang aming total payment po. At ngayon 2025 po, ay wala pa lang po kaming complete data for the whole year. Pero higit po ng 1.7 billion po ang nilaan namin for 2025. At hopefully nga po makontrol natin to at the soonest possible time. So handa po tayo, nag-encourage pa po kami ng iba pang mga yakap clinic na maging OHAT center din po kasi iba po yung requirements for basic yakap clinic which is mostly yun nga yung primary care sa OHAT kasi yung OHAT centers, as I said earlier, may ibang setup po na ang record po ay nanatiling confidential, meron po dapat setup na meron pong kwarto kung saan po talaga nabibigyan po ng counseling ang ating mga pasyente. At meron din pong kakayanan na gawin po yung mga laboratory test dun sa monitoring. So ina-encourage po namin yung ating mga yakap clinics na kasalukuyan po ay may mga 4,000 yakap clinic na po tayo na maging OHAT provider din po. Para nga po na mas madami pong touch points ang pwede nating ibigay na option sa ating mga pasyente. Okay, sir, bilang panghuli po, para po sa ating mga kababayan, ano po ang inyong mensahe? So sa ating pong mga kababayan, kami po ay nandito para po tumugon sa mga pangangailangan pangkalusugan po ng ating mga miyembro. Bagamat kami po ay continuous pa rin pong nagde-develop ng mga programs at saka po mga benefit package para po lumaki yung ating support value. Admittedly po, yung aming support value po ay hindi pa po talaga doon naayon sa universal healthcare kung saan po talagang covered na natin yung kabuuan. Pero ito po ay unti-unti na nating ginagawa. In fact, nagpapasalamat po kami sa ating mababa at mataas na kapulungan na kami po ay binigyan ng magandang budget for next year. Sana po ay sabay ka, madagdagan pa. Pero nabigyan na po kami ng 113.5 billion which is the biggest budget given to PhilHealth in its history. So ito po ay patunay na medyo po nag-i-improve yung aming absorptive capacity at ginagawa na po namin yung pamaraan na hindi lamang po pag na-hospital nabibigyan ng benepisyo ang ating miyembro, kundi kahit bago pa po magkasakit. Kaya yun nga po yung yakap. Yakap, yamang pangkalusugan para malayo tayo sa sakit. So yun po ang pahiwatig namin at paanyaya, mag-enroll din po sila sa yakap para kahit hindi po may sakit, nakaka-avail na po ng mga serbisyo ng PhilHealth. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Edwin Mercado, President at CEO ng PhilHealth.